Thank you, Jesus. Magandang umaga po. Gusto po ba natin pantayan yung barko? Meron po tayong mga upuan po dito. Opo, para pantay naman po yung ating barko. Amen. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Hallelujah. Isa pong kagalakan sa Panginoon na tayo po ay maging lingkod po at tagapagdala po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Ito po ay karangalan sa tuwing tayo po ay naaatasan sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magbasa sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. Thank you, Lord. Let's read together. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, and ready for every good work." Amen? Sabi niya po, anyone who cleanses himself from what is not honorable, amen, and he will be set apart, ready for every good work, that the master of the house will use him. And next verse po, 2 Corinthians chapter 6 verse 17, sabi niya po doon, "Therefore, go out from their midst, and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you." And also in Exodus chapter 19, verses 3 to 6, "While Moses went up to God, the Lord called him to him out of the mountain, saying, 'Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself.'" Verse 5, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be for me a kingdom of priests and a holy nation. And these are the words that you shall speak to the people of Israel." And last verse po, sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Ang sabi po sa mga Bible scholars, when Peter was writing this, he was referring to the verse in Exodus. Ano po? Ang sabi po niya, "But you are a chosen generation, a race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Called you, kasama po kayo doon. Ang pamagat po ng ating pong, ang mensahe po ng Panginoon sa atin po sa umagang ito ay pinamagatang set apart. Kung napansin niyo po doon sa mga talata na ating binasa, mula po sa pasimula, ay mayroon pong pagbabanggit doon ng Panginoon ng maraming beses. Hindi lamang po ito sa lumang tipan, maging ito po ay sa bagong tipan. Amen? At sabi po doon sa binasa natin sa simula, kung ikaw, sabi niya, ay iiwas mo ang iyong sarili, lilinisin ang iyong sarili sa paghipo. Hindi lang po yung paghipo ng hindi malinis. Hindi po ba tayo po ay nakaranas ng COVID-19 at isa po sa mga naging instruction po sa atin ay huwag basta-basta hahawak kung saan-saan. Sapagkat kapag po inubo, nag-hatching, nag-sneeze ang isang tao, ang kanyang laway ay tumatalsik at yan po ay nagsurvive ng ilang oras. Kaya ang sabi nila sa atin, huwag tayong basta-basta hahawak.
Sa Panginoon po, ganito rin po ang kanyang habilin. Sa mga bagong tipan, sa aklat po ni Timoteo sa kanyang pagsulat, ang sabi niya po, kung sino man sa atin, ang maglilinis ng kanyang sarili, kung ano ang mga hindi marangal, karapat-dapat, siya ay magiging sisidlan, daluyan ng karangalan na maaari siyang gamitin ng kanyang master, ng kanyang amo sa bawat mabuting gawa. At sa Exodus po, ito po ay in-explain at sinabi ng Panginoon sapagkat ang pakikipagtipan po ng Diyos kay Moses, sa panahon pong yun, nang sila po ay nandoon na at nakalaya na mula sa Ehipto. At sinabi po ng Panginoon, ang tagubilin niya, kayo ay sumunod sa akin. At kayo ay aking magiging bayan. Kayo na magiging banal na bayan na inihiwalay para sa akin. Kagabi po, ako po ay nananalangin sapagkat andito po kami, nagpa-practice. Pagkatapos po ng practice, salamat po at tinulungan po kami nila Sister Miriam, pati po si Pastora Vicky na magligpit na at maglinis. And then, after that, decoration. Nakauwi po kami. Mag-aalas 11 na yata. At kami po ay kanilang binusog sapagkat kami po ay ayos pa po dito. Salamat po. Gusto ko pong i-recognize po yung masarap na sinigang ni Brother Ariel. Napakasarap po. Wala pong kasing sarap. Salamat po. At kami po ay binusog ng physical. While we were conversing po, nag-uusap kami, sabi ko, Panginoon, wala pa pong mensahe. Yung malinaw. Kasi po madami po, di ba? Sa bawat pakikipag-usap po natin sa Panginoon, sa bawat nararanasan po natin, ay mayroon pong maraming posibleng mensahe. But through this week, along this week po, sa kalagitnaan po ng maraming kaabalahan, sapagkat marami pong mga trabaho, mayroon pong inimpress ang Panginoon sa akin pong pakikinig sa mga preachings, tapos po yung pagbabasa. There's this word po na dumating po at ang word pong yun is set apart. I have set you apart. Kagabi po, habang kami po ay nag-uusap ni Pastora Vicky, nananalangin po ako. Sabi ko, Panginoon, ano po ba ang mensahe? And di ko po maalala kung naalala ni di ko po alam kung naalala ni Pastora Vicky that while we were talking, she mentioned that we were set apart for God. Kaya sabi ko, ito po yun. At ginising po tayo ng Panginoon sa madaling araw upang pong manalangin at maghanda po. At ito po ang kanyang mensahe po sa ating lahat. Tayo pong lahat na nandito ay inihiwalay para sa Diyos. Marahil po sa atin pong lakbayin, sa ating pong mga karanasan, nang tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay naranasan natin yung maihiwalay sa ating pamilya para tayo po ay sumunod sa Panginoon. We were set apart physically and literally. Hindi po tayo na set apart lang para po tayo ay maglingkod lamang. We were set apart as the Word of God says, to be holy. And you know what? Ang ibig sabihin po ng holy is set apart. Ito po ay galing sa salita po na Hebreo na Kadesh. Kaya nga po naalala niyo po yung kanta na Kadosh, Kadosh. That's holy. And when it is mentioned in the Bible, that we were called to be a holy nation. We were called to be set apart for God. Masakit man po yung ibang mga karanasan ng ibang mga mananampalataya sapagkat sila po ay nakaranas ng matinding persecution, matinding paghihirap, pananakit, ang yung iba po ay yung pong testimony nga po ng isang napanood ko, siya po ay itinakwil sa kanyang sambahayan.
tinanggalan ng mana, pinaalis po sa bahay. Ano po? At siya po ay dinisown. Hindi lang po yung pinalayas Siya po ay hindi na binilang bilang isang parte ng kanyang pamilya. Pero alam niyo po, hindi niya pinagsisihan yon. Hindi siya natakot doon sa kayamanan na nawala sa kanya. Basta lang nandoon ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Nang makilala niya ang Panginoong Hesus, iniwan niya po, tinalikuran yun. Pero hindi po nagtagal dahil sa kanyang katapatan sa pananalangin na isama po at nakakilala sa Panginoon ang kanyang ama. Tapos ang kanyang mga kapatid. At ang pinakahuli po na inaakala niya na hindi po yun mangyayari ay ang kanyang ina. Kasi po siya yung pinaka-reliyosa. Siya yung pinaka-seryoso sa kanyang pananampalataya kung anong reliyon meron sila. Pero hindi po nagtagal. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Siya po ay nakakilala sa Panginoon. Ang bansang Israel po ay tinawag ng Panginoon. At alam po natin sa mga talatang yon, ang Panginoon po ay nagpapatukoy sa bansang Israel. Ang sabi niya po, ikaw ang aking bayan, banal na bayan. Ngunit sa panahon pong ito, kahit po dun sa mga nakaraan, alam po natin na ang Israel ay hindi po siya tumugon doon sa panawagang yon, sapagkat hanggang ngayon, siya po ay naghihintay ng Mesiyas. Kaya nga po sa pagdating ng Antikristo, siya po ay madaling malilinlang sapagkat mayroong isang magpapanggap na Mesiya na iisipin niya na siya isang marangal na tao, isang tao na nabibilang sa mga elitista sapagkat yun po ang kanilang hinihintay. Hindi po ba? Sapagkat nung hinintay nilang Panginoon, akala po nila siya ay manggagaling sa isang palasyo. Kaya lang siya po ay pinanganak sa sabsaban. At siya po ay isang naging anak lang ng karpintero. Tingnan niyo po ang pagtangi na mayroon ng tao. Nakadalasan ito po ay ating nagiging kasalanan din. Kung ating pong kilatisin ng tao, tinitignan natin siya sa kanyang halaga sa pamamagitan ng pananamit. Bala mo kaluluyo. Lawin mo yung malan, no? Look at his clothes. Ay, meron nga po naging issue, di po ba? Ay, sorry po. Doon sa isang church po, na siya po ay nangaral ng pagtatangi sa mga tao, na kailangan daw kapag nag-asawa ka, ay huwag kang pipili ng isang mahirap. O kaya ng isang taong simple. Dapat daw ay yung mayaman. Imagine niyo po yon. It's the same fault and mistake that Israel did. Kinilatis niya ang Panginoon ayon sa kanyang sariling paningin at panuntunan. At nagmintis siya. Nalampasan po siya doon. Salamat po doon sa trouble na nangyaring yon, sapagkat dahil po doon, ang Ebanghelyo ay naipangaral sa ating mga hentil. And we are this holy nation of God. But, dadating pa rin po ang araw na ang Israel mismo ay kikilalanin niya ang Panginoon. Magpapakilala po ang Panginoong Hesus sa kanya. Ipapakita niya kung sino po ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Amen? Tayo po na mga tinawag ng Panginoon, minsan po, naiisip natin, akala po natin, may mga tao po na, hey, nahiya akong sumama sa kanila kasi pastor sila. Di po ba? Ay, nahiya akong sumama sa kanila kasi pari la, kasi ministry la, deacons la, kasi banal la. Di ba? And do you remember that there are also holy things sa temple? So, ibig sabihin po ba na yung mga bagay na yon ay wala silang kasalanan? Object po sila, hindi po ba? Sila po ay hindi marumi? Ano po ang mga nandoon sa furnishings ng temple? Sila po ay inihiwalay.
mga bagay, mga gamit na itinalaga. Ayan po, yung ibang salita po nun, itinalaga para sa Panginoon. Tayo po yan. Amen? Tayo po ay itinalaga, set apart for God. The next slide. We were separated by God from sin nung tayo po ay tinawag ng Panginoon. Tayo po ay inhiwalay ng Diyos mula kay Satanas na siyang ating naging, siguro po, master because of our sinful nature. God also separated us from the world. And most importantly, God separated us for Himself. Inihiwalay po tayo ng Diyos para sa Kanya. At ang separation pong ito, the set apart, it's not just about the ministry. It's not just about the church. You know why we were set apart? To have a very intimate relationship with the Lord. Ito po yung gusto natin. Tama po? Amen? Kaya po kayo nandito because you want an intimate relationship with the Lord. Amen? Not because of obligation. Not because of any person. You are here for the Lord. Nagpapakatapat po tayo at nagpapakasigasig para sa Diyos. Hindi lang para maging object of ng Panginoon, kundi gusto niya po an intimate relationship with us. Hindi po ba kapag ikaw ay umiibig at nagmamahal, hindi po ba ayaw mo na maiwalay doon sa iyong minamahal? Meron nga po akong kilala, few minutes pa lang, na nawala sa paningin niya yung asawa niya, tinatawagan na niya. No ka rin ka, nanggagawan mo. Hindi po ba? Eh, ang Panginoon po sa atin po, anytime, hindi naman natin kailangan ng cellphone. Kahit saan po pwede natin gawin yon. Tama po? Kahit nasa banig pa tayo ng karamdaman, kahit saan po tayo, kahit sa kaabalahan ng ating mga katawan. Posible po ba yon na abala ang katawan mo, pero ang iyong spirito ay nakatuon sa Panginoon? Nananalangin ka, nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon, patuloy kang nagpapasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoon, salamat po. Salamat po. Nung tayo po ay nailigtas, hindi lang po tayo basta pinatawad ng Panginoon. Hindi lang po tayo basta nalinis. Tayo po ay dinadala ng Panginoon. Salamat po sa ating improvement. Pag-pray po natin, tayo po ay dinadala ng Panginoon sa isang estado, sa isang relasyon na malalim, na malalim, na malalim na relasyon sa Kanya. Na hindi po ito basta lang na makukuha. Hindi lang po ito basta lang makakamit. Sa isang pagbasa mo lang sa isang libro, intimate ka na kay Lord? Hindi po. Actually po, there are many things that will make us or pull us away from the Lord. Ang teknolohiya po, ang sabi po ng isang kabataan, hindi ko yata ma-imagine ang sarili ko na walang cellphone. Mati ko yata. Kasi talagang makikita po, hindi mabitawan ng cellphone. Kahit saan mo dalhin, pati na sa banyo, pati na sa dining table, kahit saan, nandiyan. Na nakalimutan natin, higit pa sa cellphone, na kahit saan ay nandyan din ang Panginoon. Ang sabi po sa balita, ewan ko po kung nakita niyo po yun, ang sabi po nila, dahil nga daw po sa mga, anong tawag po dito, yung flames na binubuga po ng araw, maapektuhan daw po ang internet connection. Ang sabi naman ng ilan, bakit mangyayari yun? Hindi ba sa dagat yung ng mga supply ng connection? Pero sabi po ng mga scientists, it will be affected. So imagine our lives
going back to the basic, na walang internet, walang connection, marami pong maapektuhan. Alam po natin yun. Marami pong tao ang mawawalan ng trabaho. Marami po sa komunikasyon. Ako po inisip ko, sorry po, Lord, baka na ano po ito? Malayo yung anak ko at apo ko. Paano ko po sila makakausap? Pero sabi ko, Panginoon, if this is the way so that you can bring back man to you. Kasi if there is one serious and grievous addiction po sa panahon na ito, cellphone. Hindi po ba? Social media. Matutulog na lang. Sa lahat ng bahagi. Wapin naman. Kasi po hindi ka makakausap eh. Ano po? Sa amin po, nung nasa online class po kami, naka-work from home, kailangan pag tumawag yung boss, kahit anong ginagawa mo, dapat ikaw ay tutugon. Ganun po tayo kasigasig eh. Ang Diyos po kaya. Ilang beses po niya tayong tinatawag. Tayo po ba ay tumutugon? O natatakot lang po tayo doon sa magiging consequence kapag di tayo tumugon sa tao? Pero yung pong ating panawagan sa Panginoon, yung pong ating dapat na ginagawa sa Panginoon. When God separated us and set us apart, it's not expected na tayo po ay malinis at banal na katulad ng Diyos, perfect in all ways. Alam po ng Panginoon yun. At hindi po natin kaya na maging banal katulad niya, perpekto, walang bahid, walang pintas, malinis na malinis, pero, doon po patungo ang ating relasyon sa Panginoon. Although there are people that will look down on us, marami pong tao ang maaaring magsabi o maaari pong maglabas ng salita o na magtangi sa atin o magkilati sa buhay natin na magsasabi na, ay, ala ko, you're not even worthy. Wala nang mangyayari dyan, ganyan lang yan, makasalanan niya yan, makanini niya yan, alayang karapatan. You know what is important in this life? It is between us and God. Between us and God. Because only Jesus, only God can see what is in our hearts. Mahirap lang po yun, tang pibalabalugbog mo, kung anong sasabihin ng tao sa atin. Sapagkat, natural po, tao po tayo. May damdamin, may pandinig, may paningin. Ano po? May pakiramdam. Natural lang po yung nasasaktan ka. Pero po, tinuturuan din tayo ng Panginoon na magsara ng bibig. Na hindi ka magsasalita. Nahahayaan mo na lang kahit anong klase pang sabihin sa'yo ng tao. Ang importante, ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Ito po ang ating buhay. Tayo po ay itinalaga ng Panginoon para sa Kanya. And in Acts chapter 26 verse 18, ang sabi po niya doon, to open their eyes, ang makita ng ating mga mata, so that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins, and a place among those who are sanctified by faith in me. This is salvation. At ang proseso po ng kaligtasan ay hindi po siya nagpasimula at natapos nung tanggapin natin ng Panginoon. We were forgiven and continuously being cleansed and continuously being turned away from darkness to light. Ginagawa po ito ng Panginoon. At ginagalang ng Panginoon
ang pagnanasa na mayroon tayo sa ating mga puso. Hindi man maayos ang ating kalagayan. Ano po? Marami po tayong mga struggles pa. Marami pa po tayong mga kapintasan. Marami po tayong mga kahinaan. Karumihan pa. Ano man po ang nais sabihin o i-label ng mundo, pero ang importante po, ang sabi ng Panginoon, He will turn us away from this darkness to His light. Batahin po natin ang prosesong ito so that we will be or we will remain to be set apart for God. Pag sinabi mo kasing hiniwalay, kailangan wala ng balikan. Di po ba? Kapag tayo po ay naglalaba, pag di po marunong maglaba, sige, lagay dito, lagay doon. Paglabas ng labahin, yung puti naging gray. O kaya naging red. Ano po? Di po ba pag naglalaba tayo, hinihiwalay po natin yung puti, ano yung decolor, ano pa yung mga light colors, not only white light colors, di po ba? Tapos yan po ay nilalaban natin ng separado. Bakit? Kasi po, sigurado lang, kapag hindi natin hiniwalay yun, mayroong masisira. Katulad din po yan ng ating buhay. Kung hindi po natin pipiliin na tayo po ay ma-set apart for God, then we expect that our lives will be in chaos. Chaos po talaga. Magulong buhay. Probably, meron po sa atin ang nagpasimula na buhay sa chaotic na life, magulong buhay, maduming buhay, masalimuot na buhay, pero salamat po sa Panginoon. Amen? Hiniwalay niya po tayo doon. At tayo po ay manatili na at lumakad pasulong doon sa paghihiwalay na yon. Ano man pong sabihin ng tao, ano man ang paghihila na gagawin ng mga bagay dito sa mundo, tayo po ay magpumilit. Di ba po naranasan nyo na yung merong batang nakahawak sa inyo at di ka makalakad? Kailangan puwersahin mo yung sarili mo, hindi po ba? Tama po? Kailangan puwersahin mo ang iyong sarili upang ikaw ay makalakad, makasulong ng mabuti. Ito po ang kailangan nating gawin. Sapagkat lahat ng probisyon ng Panginoon ay nandyan at ang desisyon para tayo po ay magpursigi at magpatuloy ay nasa atin. We can choose to be separate for God, not separate from God. We can choose to be set apart for God, not to be set apart from God. Amen? Ito po ang pagkakaiba ng mga bagay na ito. At tayo po ay magpatuloy. To be sanctified is more than just a state or a condition. Ang malinis at mapabanal ay higit pa po dun sa isang estado lamang, sanctified. I am sanctified because I was forgiven. Pinatawad na ako ng Panginoon. Ano pong sabi niya? It is a continuous, progressive life pattern in us. It's not just continuous. Kasi pag sinabi po natin continuous, pwedeng tuloy-tuloy, pero iba yung kanyang direksyon. No po? Progressive. From darkness, from sinful life, ito po ay paangat ng paangat ng paangat ng paangat. There will be times that we fail. Sabi nga po ni Ma'am, sino bang di nagkakamali? Sino po dito yung hindi pa nagkamali? Sino po sa atin yung hindi pa nagkasala? O kaya yung nag-isip ka ng pangit? Nakapagsalita ka, nagalit ka, Mika, halika buntok. Nabulalas ang iyong galit. Sino po dito yung hindi pa nakaranas ng ganyan? Mga talabuta mo po, di ba? Pero ang sabi po ng Panginoon, turning us
away from that darkness. Ang Panginoon po ay magtiyaga na nagkikitungo sa atin. Because He alam po ng Panginoon, one day, makikita niya po ang tagumpay ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong bibigay sapagkat marami pong mga bagay ang maaaring magkahadlang sa atin upang ito po ay ating makamtan at makamit sa buhay. Ang paglilinis pong ito, yung sanctification pong ito, hindi niya po ibig sabihin nga na tayo po ay magiging sinless. But we are going to that direction. Tama po. Doon po ba papunta ang ating direksyon? Kaya nga po ang Panginoon, I always remember yung kanyang faithfulness. Kasi marami po tayong mga dalangin sa Panginoon na minsan nakala natin, walang solusyon, walang paraan, parang napaka-imposible, at nakakalimutan natin that our God is the God of the impossible. Amen? Siya ang Diyos ng mga imposible. At lagi pong nagre-rema, see, I am making all things new. Ginagawa kong bago ang lahat. Binabago ko ang lahat. Halita po matula. Binabago ko ang lahat. Ito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Ang sabi po sa Leviticus chapter 11 verse 44, For I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Araw-araw po, ito po ang ating pinipili. Ito po ang nais natin na mangyari sa ating buhay. Amen? Alam po yan ng Panginoon. Nakikita po yan ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga isip, kung ano ang nais natin na mangyari sa ating mga buhay. To consecrate ourselves, italaga ang ating buhay sa Panginoon. Mula sa pagkabata, tandang-tanda ko po yung mga panahon na yun. I was 7 nung kami po ay makakilala sa Panginoon. At hindi ako bumitaw. Kahit marami po yung ganyan. Kumbaga sa ECG po, no? May traces ng up and down. It's the same thing with our lives. Sabi ko nga po, na-share ko po sa worship team kahapon. Sabi ko, Panginoon, ba't hindi na lang nga po yung walang kasalanan? Ba't may nagkakamali? May mga tao naman na talagang pinanganak sila sa isang maayos na pamilya, lumaki ng maayos, hindi po ba? Pero mayroon pa rin pong pagkakamali. Sabi ko, Panginoon, sa akin lang po ito, no? Sabi ko po sa Panginoon, siguro po, Lord, inallow mo po itang bagay nga ito. You allow this to happen in the life of a person. Magkaroon ng palpak, magkaroon ng karumihan, magkaroon ng pagkakamali, sapagkat kung hindi yan mangyayari sa buhay namin, magiging katulad kami ni Satanas. Tama po? Because every time na tayo po'y nagkakamali, we realize how much we need God. We realize na kailanman ay hindi po tayo magiging matuwid at banal, maliban sa dugo ng Panginoong Hesus, maliban sa Kanyang biyaya at sa Kanyang awa. Pag naaalala ko po yung pagkakamali ko, sabi ko, Panginoon, salamat po, sapagkat mayroong pangalawang pagkakataon. Salamat kasi may kapatawaran ng kasalanan. Salamat po sapagkat ikaw ay matyaga, nakikitungo sa aming mga buhay, sa akin personally. Salamat po, Panginoon, sapagkat doon sa aking kahinaan, sabi nga po ni San Pablo, ay lalong lumalaki, lalong nag-glorify na ma-magnify ang Panginoon.
Huwag po natin gagamit, ay sige, magkasala na ako mo, manatili na ako mo kinit, total, mag-glorify. No. Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Amen? Kasi imagine niyo po, meron nga mga tao na akala sa sarili ay pagka tuwid-tuwid at pagkalinis-linis. Katulad po ng mga Pariseo. Kaya napakadali po para sa kanila na hamakin ang kanilang kapwa sapagkat ang tingin nila sa kanilang sarili sila ay tunay na matuwid at napakalinis ng kanilang mga buhay. Oo, alam mo ang lahat ng salita ng Panginoon mula sa una hanggang sa simula, pero wala ka namang pag-ibig. Wala ka namang kahabagan. Wala kang awa. Hindi po ba? Ilang beses makikita nila na may pangangailangan ang kanilang kapwa, nasaktan, binugbog, ano man yan. Pero ano po ang kanilang inisip? Ay, I cannot touch an unclean person. Mas inuna pa po nila yung para sa kanilang sarili kaysa doon sa mag-abot kung ano ang dapat. Kinalugdan po sila ng Panginoon? Hindi. Kaya nga po, ang Panginoon ay tinawag silang mga ulupong. Di po ba? Mga mapagkunwari, ang sabi ng Panginoon. Sana po hindi po makita sa atin ng mga ito. At ang buhay po natin bilang mga Kristiyano ay hindi lang Sunday. Ang tawag po sa atin noon ay Sunday Christian. What about Monday, Tuesday? Ay, may Wednesday pa. Wednesday Christian. At least dalawa. Hindi po, di ba po? In and out of the church, you are a Christian. Nasa workplace tayo, na kahit saan ka man dalhin ng Panginoon, nananatili ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Hindi yung kapag, alam niyo po yung mga, meron pong ano nun may isang tao po, galit. No po, siya'y nagsasalita. May natanaw po siyang kasama sa church. Ay, bigla yung migbayo. Para transformer, buti na mo po, Buti na mo po yung Lord, mapagkunwari, bala mo alo kumuko. Di po ba? Kapag nakaharap ka sa mga Kristiyano, pagkabait-bait mo, sige, bigay, sige, may na, sige, napakabait. Pero pag talikod, pag ikaw na lang, sa psychology po kasi, sa psychiatry, meron po tayong tinatawag na personality, ano pong tawag dito? Problem. Alam niyo po ba na pwede tayong magkaroon ng multiple personalities? Personality disorder. Yan po ay nagiging resulta ng lahat ng mga interaksyon, sakit, hirap, na pwedeng daanan ng isang tao para bumigay ang kanyang mentalidad. Kunwari po, kung naisip ko po Mary, Angelica. Pwede po akong maging Mary, pwede akong Angelica, pwede akong Ann. Iba ang ugali mo dito, iba yung ugali mo doon. Pagbalik mo, pagdating mo doon sa isang lugar, ako si Angelica. Pagdating mo doon sa isa, ikaw si Mary. Sa Kristiyano po, hindi pwedeng ganon. Iisa lang po yung ating personalidad. And that personality is Christ. Pwede bang magsama yung dalawa dito? Mag-aaway po at mag-aaway sila. Amen? Hallelujah. Ito pong kabanal-banalan na to, hindi po ba tayo nakakaisip na, kasi sabi niya, I am holy. So therefore, you have to be holy. Bakit po yan ay tinatawag at inaawit ng mga anghel paulit-ulit? Na po kung naririnig po natin at nararanasan, ang kanilang awitin po ay holy. Holy, holy, holy. Ang Diyos po yun. Bakit po?
Bakit po nila nasasabi at naaawit ng paulit-ulit yan? Sapagkat ang Diyos po ang natatangi lamang na ang kanyang pag-ibig ay hindi katulad ni numan. Ang Diyos lamang po ang natatangi na kung magpatawad ay lilinis ng tuluyan. Amen? Ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng walang sumbat. Ang Diyos lamang po ang may matuwid, na judgment na hindi katulad ng tao. Holy, holy, holy. Set apart from all other gods. Sapagkat siya lamang po ang natatanging Diyos na walang katulad. Amen? Kaya po tayo, ang kanyang karakter, ang kanyang personalidad, ay kanya pong ibinabahagi. Imagine niyo po, no? Tayo pong mga tao na mga gawa sa alikabok, ay pagkakalooban ng Panginoon, na maging kagalakan niya na ibahagi kung ano siya, ang kanyang personalidad, ang kanyang katangian sa atin, at ito po ang kanyang ginagawa sa atin. Amen. Next slide po. Ang sabi po doon, holiness is not about being absolutely perfect. But instead, it is about being separated from what is sinful. We cannot make ourselves perfect and blameless, but we can choose to be set apart for God. Therefore, we can choose to be holy. Amen? Sino pong gusto maging holy? Sino po dito yung maging set apart for God? Amen. Hallelujah. Batahin po natin ang ating mga krus. Wala pong holiness, walang righteousness, unless we bear our cross. Amen? Kasi pag binabata mo po yung sakit, doon ka lang talaga makakatagumpay eh. Tama po? Kunwari po, i-injectionin ka. You want to be protected. Di ba po? Meron pong ganun na takot sa injection. Nakikita pa lang po niya, even the word, meron ng hindi, mangas ka Diyo. Meron po kaming estudyante, may experiment. Kailangan tutusukin eh. Ay talagang nagwala po siya ng gusto, tapos pinagsisipa niya yung mga tao sa katabi niya. Hindi po siya mapigilan anong gagawin. Meron po akong pasyente doon, injection, kailangan siyang injectionan ng, antitetanus. Alam niyo po anong nangyari? Tumakbo siya, takbo. Hindi namin siya mahagilap, mahuli. Tama po? If you want to be protected and safe, we bear the pain. Tiisin po natin yung sakit. Mga plus, naranasan nyo na, ewan po, sino na po yung nasugat dito? Naranasan nyo na po yung nasugatan, tapos po, kailangan lagyan po ng alcohol, yung nililinis? Hindi po ba kung napapansin nyo, unang dampi po ng tubig, kahit tubig po, kasi mahapdi po talaga, di ba? Unang dampi po ng tubig o ng alcohol, mahapdi. Pero kapag po yan ay tiniis mo at hinayaan mo na siyang magtagal, mararamdaman nyo na mamanhid na ang sugat. Ganyan din po tayo. Dadating po ang araw, manhid na tayo, wala ka nang maramdaman. Ano man ang sabihin, ano man ang mangyari, ano man ang problema, ano man pong karamdaman, ano mang pagsubok, manhid ka! Ano po? Anong sasabihin natin? I am separate. I am set apart for God. I want to be set apart for God. Sa mga panahon pong ito, meron po tayong communion, Sa mga panahon pong ito, naririnig po natin sa ating kapaligiran na alam po natin na palapit ng palapit tayo sa panahon, sa araw ng Panginoon. Meron pong actually po marami pong mga documentary films and all, na nagsasabi po at nagpapatunay na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na.
We need to see the signs sa atin pong paligid. And one significant thing, alam ko po nabanggit na ni Pastora Vicky ito, ay ang ilog po ng Euphrates. Tama po? Yan. Ang ilog pong yan ay pinaniniwalaan na bahagi po ng paradise, no po, na nagbibigay ng source of water noong panahon po ng ni Adan at ni Eva. At ito pong Euphrates River na to, sabi ko nga po, sinong magsasabi at makakapagsabi na ang Biblia ay hindi totoo? Ang pangalan po niyang ito ay hindi nagbago mula noong panahon ng Genesis hanggang sa panahon pong ito. Tignan mo lang ang mga bagay at makasaysayang mga lugar, hindi po sila nagbago. Meron man po mga lugar na iba lang, like yung Iraq, Iran, di ba po, Persia, and all. Ang pong Euphrates River na to ay ngayon po ay nagsisimula na po siyang maging tuyo. Ito po ang nagsisilbi na source of water po, no po, ng Syria, ng Turkey, at ang Persian Gulf po. Ang pinagtatakan po nila, by nature, yan po ay natutuyo. Sapagkat alam po nila, dahil iyan po ay biblical in nature, kung bakit po nangyayari ang pagkakatuyo niyang yan. At ako po'y nangilabot sapagkat dun sa part ng mga documentary, ay mayroon po silang pinakita dahil yan po ay natutuyo. So therefore, may mga na-open po na mga lagusan. At mayroon po silang naririnig na isang ungol na malakas. Sapagkat yan po ay pinaniniwalaan nila na ang mga fallen angels, sabi po nila na mga fallen angels po ay ikinulong doon sa pinakailalim niya. You can check it po sa YouTube. Hindi po nila gawa-gawa yun. Kasi butas lang pong maliit ang nandoon po tapos naririnig po. Nakuha po nila yung buong video. It's a monstrous sound. Talaga pong maririnig mo, ang sabi po doon, isa siyang halimaw, isa siyang demonyo na humihingi ng tulong upang siya po ay mapalaya. Alam niyo po na mangyayari po yun? Tayo po ay magbasa para po tayo ay magkaroon ng realization din sa ating buhay. Ang sabi po ng mga authorities, those who are observing this, ang sabi po nila, mayroon pong mga authorities na pinababayaan po nilang matuyo ang Euphrates River. Meron po kasi siyang purpose because they are associating its dryness na ito po ay magiging daan ng mga milyong-milyong mga kawal ni Satanas para sila po ay lumaban sa Panginoong Hesukristo sa Battle of Armageddon. Tayo po ay magtingin sa Revelation chapter 16 verse 12 to 14. Ang sabi niya po dyan, the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up. Nakita niyo po? Revelation is kapahayagan, prophecy of the future, and now it is happening. Euphrates River is drying up to prepare the way for the kings from the east. And I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, 3 unclean spirits like frogs. For they are demonic spirits performing signs, who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for the battle on the great day of God Almighty. Hindi po totoo ang Biblia? Nangyayari po siya? Tingnan niyo po sa YouTube, maraming pictures po doon and videos that will show that it is drying up. Actually po, dun sa observation ng mga Iranians po na nagmo-monitor doon, nagtataka po sila kasi dumating po ng maaga yung ulan at natapos po siya dun sa panahon na hindi siya dapat matapos. Para lang po magtuloy-tuloy yung dryness ng Euphrates River.
And the last verse po in Revelation chapter 9, verse 13 to 15. Ito po yung sinasabi ko kanina. The sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, "Release the four angels who are bound at the great river Euphrates." So the four angels who had been prepared for the hour, the day, and the month, and the year were released to kill a third of mankind. Sa panahon pong yun, milyon-milyon po, sabi po niya, 1/3 of the population of mankind ay mamamatay sa pagkaka-release po ng mga ito. They're just waiting for their time. The right time. Kaya nga po, habang ito po ay hindi pa nangyayari ng lubusan, God is setting us apart. He is setting us apart so that we will be part of the army of God. He is setting us apart so that we will never fear for our lives, even to the point of death. Kaya nga po kahit konting sacrifice, yung mga bagay na nararanasan po natin ngayon, yung ating paglilingkod sa Panginoon, this is our training so that God could set us apart. And we will never think of our own welfare anymore. Dahil ang nasa isip lang natin ay maging bahagi ng tagumpay ng Panginoon. He is building His army, setting apart, katulad po ng panahon ni Gideon. God is doing it now. Habang po naghahanda ako, sabi ko, Panginoon, I want to be part of this. Have mercy, Lord. I am waiting for Thee. Habang nandiyan tayo po sa sitwasyon, kung ano man po ang ating kinalalagyan ngayon, batahin natin ang buong proseso nito upang tayo po ay lubusan na maihiwalay para sa Diyos. Katangi-tangi para sa Diyos. And I know the Lord in His mercy, He is preparing His church and His bride. Kanino po tayo kakampi? Makikisama ba tayo doon sa mga milyon-milyon na mga sundalo ni Satanas para kalabanin ng Panginoon? O babatahin natin ang lahat ng ating mga paghihirap, ng ating mga suliranin, ng mga bagay na dapat nating gawin para sa Diyos upang tayo makasama sa Kanyang mga hukbo. This is real. When you go home, tignan niyo po sila. And it is not time for us to say na wala namang totoo. Haka-haka lang yan. To see things seriously. Nung nakita ko po ito, isang bagay na sinabi niya, palapit ng palapit yung panahon. The European community is preparing as well, and we are not even aware. Why? Because we are so busy with ourselves. Baka hindi na po natin namalayan na naideklara na pala ang Antikristo at nandiyan na tayo sa Great Tribulation dahil busy pa rin po tayo sa ating mga sarili. We cry for our salvation and we cry for the salvation of our children. Sa atin pong pagtatapos, let's read in John chapter 17, verse 15 to 18. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is a comforting word from Jesus. Father, I do not ask you to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Tayo po ay pinapadala ng Panginoon. Hinahayaan niya na tayo po ay nandito sa mundong ito, sapagkat tayo po ay sinusugo niya sa mundo upang magdala ng liwanag, ng kaligtasan, ng mabuting balita. Hindi para po tayo maging bahagi ng mundo at mamuhay na sa mundo. Ang pinakaano po ng Panginoon, sabi niya, Lord, Father, it's not time yet for them to be taken away from the world, but I pray thee, keep them from the evil one. Ingatan mo sila, O Diyos Ama. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa iyong kaaway at sa kanyang mga gawa. Ilayo mo sila kasama ng kanilang mga minamahal sa buhay. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sanctify us in your truth, O Lord. Sanctify us in your truth. Sapagkat, Panginoon, nagiging talamak, masagana ang kasalanan, at ito po yung sinabi, Panginoon, bilang babala sa amin. The love of many will grow cold, and many will fall away from their first love. Sanctify us, Lord, in your truth. Sanctify us with your word. Rebuke any form of deception in us. Rebuke the spirit of self-righteousness, Lord. Rebuke the spirit of arrogance. Father, come. Naninigluhod kami sa iyo para sa aming buong sambahayan. Nakikita mo po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa, ng bawat sambahayan. Ano ang iniiyak ng aming mga puso sa iyo? Iligtas mo po kami, Panginoon. Iligtas mo po kami. Iligtas mo po ang aming mga anak at ang mga apo, ang aming mga magulang at kapatid. Panginoon, kaabagan mo po kami. Kaabagan mo po kami. We want to be set apart for you. We know, Lord, that you have called us. You have chosen us, Lord. And you have set us apart from this world and from the rest of mankind. Because we have a holy calling. We have a divine destiny in you. And we hold on to that promise, Lord. Father, we hold on to your promise. We hold on to you for who you are. Sa lahat ng iyong katangian, ang iyong puso, ang iyong pag-ibig sa Sion at sa aming lahat. Dumating ka, Panginoon. Dumating po kayo. Kahit sa bawat tahanan, Panginoon.
ang iyong Espiritu ay manahan at dumating. Lusawin mo ang aming mga puso sa kanyang katigasan. Father, come. Jesus. Can we come to the altar as we sing this song? Purify my heart, let it be as gold and precious silver. Purify my heart, let it be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from my sin, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sins, deep within, refiner's fire. Yes, Lord. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, oh God, I choose to be holy, Lord. We choose to be set apart for you, always ready to do your will, oh Lord. And every good works, Lord God, and every good works. Father, in your mercy and in your grace, give us the strength, Lord. Give us the courage, Lord God, to choose to be set apart for you, to choose to be holy for you, oh Lord. Help us, Lord God. Help your people, Lord, and thy church and thy bride, oh Lord, until she presents herself to you blameless and spotless and without any wrinkles. And we know, Lord, dahil po sa kalawakan, Panginoon, at sa lalim ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, ito po ay magaganap. At sinabi mo, Panginoong Jesus, sinabi mo po ito, Panginoon, na hindi mo hahayaan na kahit isa man sa amin, sa mga binigay sa iyo ng Ama, ang mawawala sa iyo. Ito po ay iyong pangako. Ito po ay iyong pangako, Panginoon. At ito'y pinanghahawakan namin.
Salamat po, Panginoon. Can we pray? Let's commune with the Lord. Father, nandito po kami sa harapan because of Thy mercy. We choose to consecrate ourselves and our lives to You. We are called for Your purpose. We are called for Your glory. Let Thy will be done and Your kingdom come to each one. Father, we pray for Thy people. Thank you, Jesus. Pastora. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po. Let's continue to worship God. Just worship Him. Just worship Him. This is His hour. This is His time. This is the day of the Lord. Come on, just touch Him. Hallelujah. Come on. This is His time. This is His day. Spring up, oh well. Spring up, oh well. Just keep your eyes on Jesus. Come on, linger. Just stay in His presence. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. Come on, just love Him. Come on, give Him your heart. Your heart. Let it be in Zion, Lord Jesus. Let the doors of Zion be always open. Let all the gates and the doors be open. That you will never knock. Hindi ka po kakatok sa labas. But you will just take your rightful place. Let the doors of our hearts be always open to Jesus. Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Son of God, Son of Man. You long for a sweet fellowship. Nais mo po na kami tayo ay makipagsalo-salo. You have prepared your body to be our bread. You have prepared and sanctified. You have been set apart to die for us. Itinalaga mo ang iyong sarili. Inihandog para sa amin. At nang gabing ikaw ay pinagkanulo, nang gabing ikaw ay pinagkanulo, dinampot mo ang tinapay at ikaw ay nagsabi, narito ang aking katawan. Kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot mo ang saro ng ubas. At ikaw ay nagsabi,
narito ang aking dugo ng bagong tipan. Inumin niyo bilang pag-alala sa akin. At hindi ko na ito muling iinumin pa, malibang makasama ko kayo sa aking kaharian. Salamat po, salamat po. Salamat po pagkat ang iyong katawan na pinagpira-piraso binayubay sa krus. At sa iyong mga latay may kagalingan kami. Let your body be our bread, Lord. Ganon din po, O Diyos, ang iyong dugo. Ang iyong dugo, ika'y nabalot ng dugo. You have shed your blood for the forgiveness of our sins. This morning we remember and help us to never forget your bread, your body, your blood, sacrificed for us. Salamat po, Ama. Ito po'y aming kakainin. Magbigay po sa amin ng kalakasan, kagalingan. Iinumin namin, Panginoon, bilang pag-alala sa walang hanggang kapatawaran, sa walang kapantay na habag, kabutihan loob at pag-ibig, na kami ay tinubos ng iyong banal na dugo. We thank you, Lord. We humbly bow and thank you and worship you, O God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang kasalanang hindi mo kayang patawarin. At ito'y itinapon sa pinakapusod ng dagat na hindi mo na muli, Panginoon, iaahon pa laban sa amin. Salamat, Ama. Salamat. Kami pinalaya sa kondemnasyon. Kami pinalaya sa lahat ng laban sa amin. Because of your blood, because of your sacrifice, this is our salvation. Kami po ay ibinukod. Kami yung tinangi. Kami ay sa iyo. We belong to you, Jesus. And we love you so dearly, O God. Marami pong salamat, Ama. At sa iyo po ang lahat ng parangal at ang aming pag-ibig. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Let us partake po. Tayo po ay kumuha po. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's sing a hymn or two in worship. Hallelujah. Oh, we love you, Jesus. We worship you. We worship you. Hallelujah. Yaramo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, maaari na po nating kainin, inumin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shall we rise again? Sige, tayo po ay manatiling nakatayo.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. With a joyful heart, let's worship God. Let's worship Him. Oh, worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, worship Him. It's all about Jesus. It's all about Him. Hallelujah. Hallelujah. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Oh, just love Jesus. Yaramase. Come on, worship. Worship the King of Kings. Purify my heart. Let it be as gold and precious silver. Purify my heart. Let it be as gold. Pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Glorify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ready to do your will. I choose Ready to to be do will. your will. Ready to do your Yes, Lord, we are will. Ready to do your will. Yes, Lord, we are. Ready to do your will. 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 Come on, say it to Jesus. Ready to do your will.
Amen. Amen. Ready to do your will. Set apart only for you to do your will, O God. Salamat po, Ama. Sa amin pong pagkakaloob, O Diyos, Ikaw pong mabigyan ng kasiyahan, kagalakan. Nawa po tanggapin mo ang mga kaloob, Ikaw po, at magbigay ito ng kasiyahan sa iyong puso. Sapagkat Ikaw ay tapat magpakailanman, na hindi kami iniwan, pinabayaan. Kami po ay iyong kinupkop, pinagpalang lubos. Salamat po, Ama. Ang aming kabuhayan ay bunga, Panginoon, ng iyong kabutihan, katapatan, biyaya at pag-ibig. Salamat po, Ama. Hindi mabilang ang iyo pong pagpapala sa bawat araw. Kaya't hayaan mo pong maibigay namin, maihandog ang nararapat na parangal sa pamagitan po ng mga ikapu, O Diyos, at mga handog sa umagang ito. Tanggapin mo po, Ama, at hayaan mo, O Diyos, na tulad ng iyong pinangako, ang bukas na langit at ang pagpapalang puno, siksik-liklig na guumapaw hanggat walang paglagyan. At hayaan pong ang lahat ng ito ay para sa iyong kaharian at sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos. We thank you, Lord Jesus. We thank you for the spiritual breakthrough this morning. We thank you, O God, for the financial breakthroughs all the days of our lives in Zion, O God. We thank you, Lord Jesus. You have healed all our diseases. We thank you, O God, in the name of Jesus. We thank you that we have been set apart, Lord, for the glory of your name. In Jesus' name, amen. Tayo po'y magkaloob. Hallelujah. Praise, praise. Hallelujah. Thank you, Lord. May announcement muna po tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise God. At Disyembre na po, buwan ng Kapaskuhan. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. Amen. Ang ating pong Christmas party ay aagahan po natin dahil December 23 ay at 24 po magkasunod po, Sabado and Linggo po. So ang ating Christmas party ay sa December 17. Linggo po yon. So after service, dito po tayo magla-lunch, tuloy-tuloy na po ang ating Christmas party. Sunday morning po, tuloy-tuloy na hanggang after lunch. Okay po ba sa atin yon? For your convenience at alam po natin, traffic at mga kabalahan, aagahan po natin ang ating, of course, with the approval of our seniors. Amen? So, ulitin ko po, December 17 ang atin pong Christmas party. So, 2 Sundays from now, after the service. We could wear colorful, bright, shiny, pampasko pong attire. At as usual po, yung nais sumali sa ating exchange gift, 100 pesos pa rin po, minimum. Okay? Minimum po, 100 pesos pa rin po. Amen. At nais po natin na ang lahat ay mag-participate. Amen. Magkakaroon po tayo ng simpleng programa. Amen. At available na po ang ating sobre, yung ating Happy Birthday Jesus. Amen. Pwede na po tayong kumuha ng sobre doon po sa may booth na may tatak po ng Happy Birthday Jesus. Ihahandog po natin ito on December 17 or onwards po. Amen. God is good. Mapuspos po tayo ng kagalakan na tayo'y may tagapagligtas na isinilang. So, meron pa ba akong... So, yun lamang po, December 17, we will have an exchange gift. And then, yun po, yung nais pong lunch will be taken care of po ng ating church. Yung nais pong magdala ng dessert, panghimagas, most welcome po. Amen?
So tayo po ay tumayo. Amen. You know, while Pastora Ann was preaching, I felt the mercy, the kindness, and the goodness of God. Ibinukod niya po tayo. Ikaw ay katangi-tangi. You are precious before God. We are precious before God. Amen. Set apart. Binukod para sa Kanya. You are special. We are special to the Lord. We belong to Jesus. Amen? This alone ay hindi natin maunawaan. We do not have to be perfect, but before we were born, God has chosen us. Amen? Amen? Prepared for the hour, the day, the month, and the year. Those were the 4 angels in Euphrates. But at the same time, we have been prepared, destined to live for such a time as this. Keep your eyes on the kingdom. Keep your eyes on the King. Amen? Okay, would you like to? Sige po, a song? Mag-pray na po tayo para po tayo makapag-celebrate pa. Amen? At salamat po, Panginoon, napakadakila niyo po at napakabuti. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa kasaganaan po ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagtatalaga ng aming mga buhay para kami po ay maging katangi-tangi and we will live a life that is set apart for you, Lord, for your glory and for your honor, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Dismiss Zion with your blessing, Lord God, with your spirit and your presence. Thank you, Father. We give you all the glory and honor and praises, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po. See you on Wednesday. I praise in the valley, praise in the mountain, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I have the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing,